Ikaw! Ikaw! Buisit ka sa buhay ko! Kaya nagkaganito, kasalanan mo lahat! Sana hindi ko na lang pinagtanggol yung sarili ko. Sana pinabayaan ko na lang nasaktan niya ako, nabubuli niya ako. Kasi magkaganito, di ba? Nabalita ko nangyari sa mama mo. Kamusta siya? Nakuha niya mama ni Cindy. Bakit hindi mo nausap ni Cindy? Hoy! Basta ano ba ka? Nagiging bastos na kang bata ka, ha? Huwag ka na mag-alala sa mama mo. Sigurado ako papatawarin niya kagad na yun. Sure ka? Oo naman, sure ako. Di ako uwi doon sa bahay na hanggat nando yan sa Cindy. Kaya palayasin mo yan kung gusto mong umuwi pa ako sa bahay. Hilda naman, tayo lang ang pamilya ni Cindy. Paano naman? Pag pinalis ko siya, saan siya pupunta? Wala akong pakialam. Basta palayasin mo siya. Bata pa si Cindy, sa akin lang siya umaasa. Hindi pwede yung gusto mo. Hay nako, Robert. Intindihin mo naman ako. Mag-isip ka nga. Hindi ko na kaya makita yung anak mo nang hindi ko naiisip yung anak ko. Hindi ko na kayang magpanggap na ina dyan sa anak mo. Lalo na sa nangyari na ginawa niya sa anak ko. Ma? Mahirap ba intindihin yon? Kung hindi mo palalayasin yan, hindi talaga ako uuwi sa bahay na yan. Hindi na tayo magsasama. Mamili ka! Lucas? Lucas? Hindi mo man lang naalala tumawag kagabi ah. Hanap kami ng hanap sa'yo, nandun ka na pala kila Cindy. Pagkatapos na yan, kauuwi ko lang, halis ka na naman. Lucas, bigyan mo naman ako ng konting konsiderasyon. Sorry na po, Ninong. May problema kasi si Cindy. Kaya kailangan ko siya puntahan. Problema? May problema siya? Anong problema niya? Wala ka na dun? Mo. Ayan, chismosa ka kasi. Epal ka ng epal. Marcel, Oh. alam mo ba, ang anak mo, tama na nga muna yan. Tugtog ng uusap. Sorry. Ang anak mo, matamlay, umuwi kagabi eh. Ha? Nakatungo na ganun. Tapos kinakausap ko, ayaw akong kausapin, gibagsak ang pintuan. Pinagsakan ka. Sobra naman. Hindi naman siguro binagsak yung pinto. Sama lang loob nun. Hayaan mo na. O bakit ikaw? Kapag masama ang loob niya, Oh. ikausap gihapon ka, hindi ba? Nagsasabi sa'yo. Ay, yan naman ang anak mo, ang hirap eh. Nang lumaki na, ganyan na, hindi na ako pinapansin. Ayaw na ako ng ganun. Ayaw ko ng ganun kasi ina ako eh. Ina ako, nag-aalala ako. Oo. Tatampo ka na naman. Hayaan mo na yung bata. May problema sa puso eh. Hayaan mo, wala din yun. Hindi ibig sabihin nung hindi ka napansin, hindi ka na mahal. Ano ba? Basta, kausapin mo yan. Sabihin mo sa kanya nga, hindi na ako gusto yung ginagawa niya sa akin. Ang ginagawa niya, nilalayo niya ang sarili niya sa akin eh. Hindi pwede ng ganun. Ayaw ko. Nanay niya ako. Hindi pwede, di ba? Oo, naiintindihan ko. Huwag ka nang umiyak. Aga-aga. Kumain ka na. Hayaan mo kakusapin ko. Sige, kaya na. Eh bakit na lang hindi mo gisingin doon para makasabay sa atin? Sino gigisingin ko? Kanina pagising mo, nakaalis na nga eh. Ano? Bukas ha, hindi pwede ang ganyan. Kung kailan mo gustong umuwi, uuwi ka. Galang mo naman ako. Rafael naman kasi, kung nung una pa lang, tinanggihan mo na yung kaibigan mo, di sana wala kang responsibilidad sa batang yan. Bakit, Doris? Ano gusto mo? Tanggihan ko yung best friend ko tsaka itong inaanak ko? Bay, hindi pa pwede yung sinasabi mo. Sige, ginusto mo yan eh. Kung bahalang mamumbrema dyan. Sige po, Ninong. Alis na po ako. Tayo mo na sandali. Lucas! Hoy!
Umalis? Tingnan mo ang ugali niyan. Umalis, wa magpaalam na ako. Ano ba ako dito? Manikap ako? Ha? Day, Ano kita mo ginagawa sa akin? Nilalayo ang sarili niya. Ayoko nang ay, ganyan. grabe. Oo. Tahan na. Umupo ka. Baka tumaas yung high blood mo. Nakaka-depress ang ginagawa niya. Oo. Hindi ko maintindihan. Depress ko. Nalulungkot ako nga. Nagugutom ako at the same time. Sausaw mo sa kape, mas masarap. Ayan. Ikaw na magalit, ha? Diba? Masarap. Sabi sa'yo eh. Tingnan mo yan, Rafael. Napakasutil talaga ng batang yan, no? Eh, ikaw naman kasi. Kung ano-anong sinasabi mo, nakaharap yung bata. Alam mo naman, lukot-lukot ang karanasang inabot yan, di ba? Dapat hindi ka ganun, Doris. Ay, nako, tama na. Nagpapa-manicure ako dito, nagre-relax ako. May irita ako, pwede. Aray! Sorry po, ma'am. Ba, Magnolia, pang-siyam na daliri ko na yan, ha? Tirahin mo pa yung isa para 10. Lucas! May basta eh. Buti nakita kita. Pupuntahan talaga kita sa inyo. Ba't mo ako pupuntahan? May kailangan ka ba? Ano mabuti pa samahan mo kay Cindy? Baka gising na yun. Doon tayo mag-usap. Ayoko pupunta ka doon. Ayoko pinupuntahan mo si Cindy. Anong problema mo? Ikaw ang problema ko. Simula nang dumating sa buhay ko, nagsapwera na ako sa kaibigan ko. Ako ang best friend ni Cindy. Dapat ako nanakalang may problema siya. Kaya huwag ka nang mepal. Bakit ka ba ganyan? Siguro may gusto ka kay Cindy kaya nagsiselos ka sa akin, no? Di ako nagsiselos. Ayoko na nakikita yung pagmumukha mo. Mga kapuso, At mga ka-first time, Iniimbitahan po namin kayong pumunta sa aming first time Grand Fans Day. sa March 7 Alas 4 ng hapon. sa SM San Lazaro. at may first time Grand Fans Day registration din. Marami kaming surprise ang inihanda para sa inyo. At sigurado mag-e-enjoy kayong lahat. Kita-kits, mga kapuso. Ano yung asawa mo? Nasisiraan na ba siya ng bait? Bakit naman niya papalayasin yung pamangkin ko? Ano siya, siniswerte? Akong kakausap dyan? Huwag na. Hindi ko yung kakausapin ni Hilda. Talagang galit siya kay Cindy. Ang problema kasi kay Ate Hilda, napakakitid ng utak niya. As if naman papayag ka talagang magkahiwalay kayo ni Cindy, hindi ba? Ano ang problema mo? Ano ba ganyan? Ikaw isa ka pa. Ha? Anong problema mo? Cindy, wala to. Nagkaasaran lang kami. Nagkaasaran? Ano ba naman kayo? Ang dami-dami ko na problema. Dinadagdagan niyo pa? Awa naman kayo sa akin. Since, nasya na. Ano ulit? Sorry. Tatanggapin ko lang yung story niyo pag magbabati na kayo. Baste. Please. Hoy! Bumalik ka dito, Baste! Hoy! Ikaw, hoy Lucas, sumunod ka sa amin. Hoy, kuya. Don't tell me, mapapayag ka sa gusto niya mangyari na paalisin si Cindy sa bahay. Ayoko. Pero nagbanta siya na hiwalayan niya ako. Eh di kung ganyan lang din man, maghiwalay na lang kayo para mas maganda. Alam mo, Val, kahit ganyan si Hilda, mahal na mahal ko yan. Lalo ngayon, kailangan niya ako. Dahil nawalan kami ng anak. Hindi naman pwedeng pabayaan ko lang siya. So, anong ibig mong sabihin? Paalisin mo si Cindy sa bahay. Hindi.
Mas importante sa akin ang buong pamilya ko. Paano pa kayo mabubuo? Hindi nga gusto makasama ni Ate Hilda si Cindy. Alam mo, hindi ko alam. Bahala na. Basta gagawin ko ng paraan. Here's the book, Sarah. Okay lang kahit next week mo pa isoli sa akin yan. Great. Thanks, girl. No worries, dear. So, how's Lucas? Na-realize na ba yung kasalanan niya sa akin ng ball? Ewan ko nga ba dyan kay Lucas? Dikit pa rin ang dikit kay Cindy eh. Doon nga siya nag-overnight sa bahay nila Cindy. Hindi siya natulog sa bahay kagabi. What? Kasi naman kanina pa kayo hindi kumikibo. Babae lang naman mahilig dumaldal eh. Huwag mo na yung pansinin. Basta okay na kami. Okay. Cindy, Daddy, Good morning po. pinalaan ko po kayo ng almusal tsaka ng damit. Si Mama po ba okay na? Galit pa rin po ba siya sa akin? pwede ba kaming mag-usap muna sandali? Sige po. Kina Cindy natulog si Lucas? Tama! So kung ano man talaga yung gayuma na ginamit na kay Lucas, it's definitely working. Kuya Jepa! Oops! Me and my big mouth. Daddy, kayo rin po ba galit sa akin? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Kasi si Mama po galit sa akin eh. Kayo rin po ba? Kasi nawala na yung kapatid ko. Cindy, hindi ko kaya magalit sa'yo. Thank you, Daddy. Alam ko namang hindi mo gusto kong nangyari. Pero mas mabuti siguro kung hindi ka muna magpakita kay mama mo ngayon. Baka mas magandang umuwi ka muna. Naiintindihan ko po. Thank you. Cindy, Gusto ko muna mapag-isa, okay? Mga kapuso, At mga ka-first time, iniimbitahan po namin kayong pumunta sa aming first time Grand Fans Day. sa March 7 Alas 4 ng hapon. sa SM San Lazaro. at may first time Grand Fans Day registration din. Marami kaming surprise ang inihanda para sa inyo. At sigurado mag-e-enjoy kayong lahat. Kita-kits, mga kapuso. Oy! What a coincidence. Isipin mo na lang, sa dinami-dami ng resto, dito pa tayo nakita. Coincidence nga ba or you're stalking me, Coach Ted? Joker ka talaga. Sakto, nagugutom ako ngayon. Gusto mo, sumama na ako kumain? Order ako para sa atin dalawa. Huwag na, paalis na rin ako eh. Gusto ka mag-compete ng grades. So, ganun na lang, Miss Val. Pagkatapos mo ako alalain ng ball, babaliwalain mo na lang ako. Hindi eh. Gusto ko lang umuwi kasi walang kasama si Cindy sa bahay. Sinundan mo din pala siya. I just wanna make sure na safe siya makauwi. Sinundan mo din siya eh.
Kaya wala kang karapatang magalit sa akin. Unless nagsiselos ka. Ako? Nagsiselos? Bakit naman ako magsiselos? Alam mo, kung kaibigan ng turing mo kay Cindy, hindi ka maasal sa akin ng ganito. Kaya aminin mo na. May gusto ka rin kay Cindy, no? I see. So ganito na lang. If you want, kita tayo later tonight. Dinner tayo. Niyayaya mo ba ako mag-date? Bakit? Maaayawan mo ba ako? Eh, alam mo naman ang mga kiliti ko ay nasa yung mga ngiti. Ay, de, joke lang yan, joke lang yan. Hindi, please, huwag kang umayaw. Madudurog ang puso ko. Mauna na ako. Miss Val, mamaya ha? Kulit mo rin, no? Bakit naman ako magkakagusto kay Cindy? Eh, hindi naman masyado maganda yun. At isa pa, hindi sexy yun. Isip bata pa yun. Tataka ako ba't may gusto ka kay Cindy? Unless, nagusto mo siyang lokohin. Tulad ng panlulokong ginawa kay Natalie. Nagusto mo siyang sutain at lolokohin mo lang. Iba si Natalie. Di ba si Cindy? Wala akong pakialam kay Natalie. Pero si Cindy, iba siya. Hindi ko siya lolokohin. Kaya wag mo akong pigilan makipagkita sa best friend mo. Kasi hindi ko gagawin yan. Dahil kailangan ako ni Cindy. Kailangan ko rin siya. Hoy! Hindi na ako papayag na agahin mo ulit sa akin si Cindy. Hindi naman inaagaw sa'yo si Cindy. Ganun na rin yun. Pag palagi mo siya kasama. Pag inaagaw mo lahat sa akin ang oras niya. Hindi na pwede yun. Alam mo, sarap mo sa pakit. Hindi na kita mapatulad dahil ayokong magalit si Cindy sa akin. Hindi na rin makapagsapakan sa'yo. Pero makipagpustahan ako. Col! Anong klaseng pustahan yan? Marunong ka mag-basketball. Oo, bakit? Tara, laro tayo sa court. Pag natalo kita, lalayo mo sa Cindy. Pag natalo mo naman ako, hahayaan ko na kayong dalawa. Trip naman, hindi naman ako magaling mag-basketball. Naintindihan ko na ngayon kung bakit ayaw niyo muna akong makita. Pero ang sakit eh. Sakit-sakit na nasaktan kita. Kung kaya ko nga rang burahin ang sarili ko, ginawa ko na eh. Mapatawad mo lang ako. Swins! Uy, may chika ako sa'yo. Alam mo ba kung sinong kadate ko mamaya? Sino? Si Coach Ted mo. Naku, inaya niya ako kanina. Sana hindi ako papayag, kaya lang. Sensitive yun, tsaka corny siya. Baka umiyak. So, pinatulan ko na. Oh, kaya mukha mo medyo serious ka, ha? Huwag mo namang sabihin sa akin, affected ka pa sa nanay mo. Alam mo, pabayaan mo na lang siya. Eh, kilala mo naman ang ugali ng Brohildang yun, di ba? Basta, kapag sinumbatan ka niya, pag uwi niya dito, mo ka lang. Okay? Eh, kailan po siya makakauwi? Sabi ng doktor, pwede na daw tayong umuwi. Kaya, liligpit ko na yung mga gamit natin. Si Cindy, ang usapan natin, sasama ako sa'yo kung wala na si Cindy sa bahay natin. Hindi mo pa siya nakausap? Hindi pa pinalayas, ano? Nag-usap na kami ni Cindy kanina. At sinabi ko sa kanya na doon na muna siya sa bahay ng pinsan ko. Si Tita Agnes niya. At wala naman daw problema sa kanya. Huwag kang mag-alala. Pag uwi mo sa bahay, wala doon si Cindy. Mabuti naman akong pinili mo, Robert. Na dapat lang naman. Alalahanin mo, anak natin, yung pinatay ni Cindy. Tandaan mo yan, eh. Mga kapuso,
mga ka-first time? Iniibita po namin kayong pumunta sa aming first time Grand Fans Day. Sa March 7. Alas 4 ng hapon. Sa SM San Lazaro. At my first time Grand Fans Day registration din. Marami kaming surpresang inihanda para sa inyo. At sigurado mag-e-enjoy kayong lahat. Kita-kits, mga kapuso. Pare, huwag na tayo magpustahan. Kalokohan lang to eh. Ayoko na. Bakit? Natatakot ka ba? Ha? Hindi ako natatakot sa'yo. Hindi ka natatakot. Labanan mo ako. At kung tunay na lalaki ka, hindi mo sisirahin usapan natin. O ano? Itiwag ka na natin. Itiwag ka kasi wala kang isang salita. Sige, simulan natin. First to make 11 points yun ang panalo. Game. Game. Cindy! Anong ginagawa niyo dito? Ano kailangan niyo? Dito raw natulog si Lucas kagabi ah. Totoo ba? Sino may sabi sa'yo? Tsaka, ano bang pakialam mo, ha? Mukhang totoo nga sumbong ng utol mo, bro. Olats ka talaga. Nakuscore na naman si Lucas. Hantingin natin ang gago. Uy! Teka, Jimbo, sandali! Jimbo! 10-4. 1 point na lang, panalo na ako. Kaya galingan mo. Ayoko na. Hindi mo sinabing magaling ka mag-basketball eh. Kung kailan manalo na ako, sa kakaayaw, tapusin natin to. Kung ayaw pagkalat ko sa lahat, hindi ka lalaking kausap. Oh, regalo ko na sa'yan. Baka sabihin mo, di kita pinagbibigyan. Ben, manalo na ako. Hindi mo na pwede lapitan si Cindy. Sandali lang ako, Abs, promise. Saan ka ba talaga pupunta, baby? Samahan na kaya kita. Hanapin ko lang si Lucas. Babalaan ko lang siya kay Jimbo. Promise, saglit lang ako. Ma? Ano yan, ha? Bakit parang kanina pa kita naririnig doon sa banyo, napitik-pitik na ganyan, tapos meron ka pang kanta. Ano bang kwento, Dodong? Burado na ako si Lucas. Guste, Andito ka. Nag-usap tayo, di ba? kasama ko si Cindy. Baka nakakalimutan mo. Bahay ko rin to. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, dito na ulit titira si Cindy. Wala ka na magagawa. Importante naman, mahal ka ng tita at daddy mo. Hindi naman ako, mahal naman kita eh. Tsaka si Lucas. Puro ka, Lucas. Lucas. Gabing nagalit sa akin si Mama. Hindi niya ako iniwan. Kahit gano'ng kalungkot ako noon, lalakasin ko ang loob ko dahil kay Lucas.